Good day everyone, I'm Andrew from BSIT S2A and this is OS Activity P8. For this activity, we'll be installing first the web server. But we have this in instruction. In this presentation, we will be tackling the web server, Internet Information Services, installing the procedure, and a simple web page created that will commonly do the following requirements. That will do with the following requirements. First, we will install the web server or the IIS. After installation, we will be creating a simple web page. The web page must be accessible to the client browser. Use the domain name in accessing the web page, not the IP address of the server. So ito yung mga gagawin natin for this activity. First is we have the web server or IIS. So ano yung gagawin natin para magawa to? So yung unang step is to set up yung ating rates. Internet Information Services or IIS is a web server created by Microsoft that supports HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP, and NNTP1. It is a general-purpose web server that runs on the Windows operating system and allows developers to make website, applications, and virtual directories to share with their users. So, ito na yung installation process natin. Una natin gagawin is pumunta sa add roles. Mag-add roles tayo. Bale, click lang natin yung start. Then, pupunta tayo ng server manager at doon tayo mag-add ng roles. Kung nakikita nyo dyan sa pictures, kailangan natin pumunta dito sa menu under the programs dito sa loob ng server manager. At doon sa loob nun, pumunta tayo doon sa roles at dito tayo mag-add ng mga roles. Install web server. So, select lang natin dito yung IIS, then configure natin yung wizard. At makikita nyo dyan sa pictures kung ano yung mga kailangan natin i-click. Kailangan natin mga i-click para may configure natin yung ating wizard. And ito yung para ma-install yung row service. So, mapansin nyo, dapat naka-check box yung mga HTTP redirection, dito sa ating second part, we have ASP.NET, .NET Extract, Extensibility is ASP, at yung iba pa. At pag in-scroll down pa natin, makikita pa natin dito yung ibang mga naka-check. Dapat make sure nyo na naka-check yung mga checkbox dito. At ayan. Then mag-add na tayo ng website. So para makapag-create ng website, punta tayo dun sa website folder dito sa initpub at www. So mag-create na tayo ng HTML code kahit yung simple lang katulad ito makikita nyo dito. Doc type lang na may input na first name, last name, address, tsaka yung birthday. At isave niyo yung txt file na yun dun sa directory path na pinili natin. Then, open lang natin yung IIS Manager at mag-up tayo ng website. Kung makikita nyo, kailangan natin dun sa folder ng sites, meron tong menu na add website. Pipindutin lang natin yun. And then, bubuksan yung pamala muna itong IIS natin na makikita nyo dito sa administrative tools. So, pagka-click nyo yan, tsaka lalabas yung menu na dito sa left at gawin na natin yung mag-add lang tayo ng website. At kailangan din natin configure yung wizard nito after natin magawa yan. Kita nyo dito, hinapin natin yung info. Copy the created HTML files to the folder you created for the website. Happens when doesn't
have the permission to create directly in the www. Go to the local disk, user, creator account, and document. So, paste lang natin dun yung HTML form na ginawa natin. So, paano ma-start yung website? Bumalik na tayo dun sa IIS Manager. Then, punta tayo sa connection, name, sites, and website. Then, in the manage website, i-start lang natin yung website. At ganito na makikita natin. Yung ginawa natin HTML file, itong ating TXT file dito sa right side, is lalabas na dito sa ating actual website. So that's all for this activity. Thank you for watching.